Basag ang cake, durog ang puso. Sa gitna ng rangya ng mansyong pinaghirapan ko, nakita ko ang aking ina, nakaluhod, marumi, at minumura ng biyanan kong akala ko ay marangal. "Alipin ka lang dito," sigaw ni Doña Estrella habang tinititigan ako ni Dante ng walang kibo. Dito nagsisimula ang aking paniningil. Kaya ko bang gibain ang pamilyang binuo ko para sa dangal ng aking ina? Bakit nila ito nagawa sa amin? Alipin ka lang dito. Kaya matuto kang yumuko at dilaan ang dumi sa sahig na ito kung yan ang kailangan para luminis ang pamamahay ko. Ang matalas at mapang-aping boses ni Doña Estrella ay bumasag sa katahimikan ng mansyon, tila isang latigo na humahagupit sa bawat sulok ng marangyang kusina. Sa pintuan, nakatayo si Winona. Naninigas ang buong katawan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang kulay rosas na kahon ng cake. Galing siya sa isang matagumpay na business trip sa Manila at ang tanging nasa isip niya sa buong biyahe ay ang masilayan ang nagnangiti ng kanyang ina na si Mila sa kaarawan nito. Ang cake na yon na may dedicasyong Happy Birthday, Nay, mahal na mahal kita, ay simbolo ng lahat ng paghihirap at tagumpay na narating niya para mabigyan ng marangal na buhay ang kanyang magulang. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang tanawing wumasak sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng malawak na kusina, nakaluhod ang kanyang inang si Mila. Ang suot nitong lumang duster ay basang-basa ng maruming tubig mula sa timba. Ang mga kamay ni Mila, na siyang nag-aruga at nagtaguyod kay Winona sa gitna ng kahirapan sa probinsya, ay nanginginig habang pilit na kinukuskos ang isang mantsa sa sahig gamit ang isang pirasong basahan. Sa itaas niya nakatayo si Doña Estrella. Suot ang kanyang mamahaling sapatos na halos tumatama na sa mga daliri ni Mila, habang ang mukha nito ay bakas ang matinding pandidiri at pagmamataas. Hindi na malaya ni Winona ang dahan-dahang pagluwag ng kanyang pagkakahawak sa dalang regalo. Ang marikit na cake ay humampas sa matigas na marmol. Hindi naglabas ng anumang tunog, kundi ang malungkot na pagkalat ng kulay asul na ising at mga durog na bahagi ng tinapay sa sahig. Ang dedikasyong isinulat ng may pagmamahal ay naging isang madungis na mantsa, kasing dumi ng pagtingin ng mga Aragon sa kanyang pagkatao. "Nay," ang tanging salitang lumabas sa nanunuyong lalamunan ni Winona. Mabilis na nag-angat ng tingin si Mila. Ang mga mata nitong puno ng pagod at takot ay lalong nangatal nang makita ang anak. Pilit itong tumayo. Iniinda ang kirot sa kanyang mga tuhod, habang mabilis na pinupunasan ang kanyang basang mga kamay sa duster. "Winona, anak, kanina ka pa ba riyan? Pasensya na. Naging pabaya lang ako. May natapon kasi akong kape, kaya nililinis ko lang." Pilit na pagdadahilan ng matanda, kahit halata sa kanyang boses ang panginginig at ang pagnanais na pagtakpan ang kalupitang dinaranas. "Huwag mo siyang konsintihin, Winona," sabat ni Doña Estrella habang marahang pinapaypaya ng sarili, tila walang anumang maling ginawa. "Ang nanay mo ay masyadong kampante rito sa bahay ko. Akala niya yata ay bisita siya rito. Kung hindi ko siya tuturuan ng tamang disiplina sa paglilinis, baka mamihasa at maging pabigat lang sa pamilyang ito. Isipin mo na lang, utang na loob niya sa akin na dito siya pinapatira sa halip na mabulok sa probinsya." Nanliit ang mga mata ni Winona. Ang init ng galit ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang mga sentido. Ngunit ang mas matinding dagok ay dumating nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang asawang si Dante. Tumingin si Dante sa nagkalat na cake, sa lumuluhang si Mila, at sa kanyang ina na tila naghihintay ng pagsang-ayon. "Dante, tignan mo ang ginagawa ng nanay mo kay Nanay Mila." Sumasamo ang tinig ni Winona. Umaasang ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan ay tatayo para sa katarungan. Subalit umiwas ng tingin si Dante. Lumapit siya sa kanyang ina at hinawakan ito sa balikat. "Winona, please, kakawi mo lang.
Huwag ka nang gumawa ng eksena. Alam mo naman si Mama, gusto lang niya na maayos ang lahat dito sa bahay. Nay Mila, sige na po. Tapusin niyo na lang yan para wala nang gulo. Masyado lang mainit ang ulo ni Mama dahil sa pagod. Ang bawat salita ni Dante ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa puso ni Winona. Ang katahimikan ni Dante ay mas masakit pa kaysa sa bawat sampal o mura. Sa sandaling iyon, parang naramdaman ni Winona ang pagguho ng pundasyon ng kanyang 7 taong pagsasama sa lalaking ito. Ang mansyong ito na itinayo sa pamamagitan ng kanyang pawis at talino bilang isang financial expert ay biglang naging isang kulungang puno ng lason. Tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng nagtiis ng gutom para lamang makapagtapos siya ng pag-aaral. Ang babaeng ngayon ay muling yumuyuko para pulutin ang basahang nalaglag sa sahig dahil sa utos ng kanyang asawa. Ang bawat patak ng pawis ni Mila ay tila mantsa sa dangal ni Winona. Ito ba? Bulong ni Winona, ang kanyang boses ay naging malamig at matalim na tila yelo. Ito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko para sa pamilyang ito? Ang makitang ginagawang alipin ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin ng tunay? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Estrella. Huwag kang masyadong mataas, Winona. Tandaan mo kung saan ka nanggaling. Kahit gaano karami ang pera mo, nananatiling dugong mahirap ang nananalatay sa inyo. At sa bahay na ito, ako ang batas. Kung ayaw mong matulad sa nanay mo na nakaluhod sa harapan ko, matuto kang lumugar. Hindi sumagot si Winona. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang desisyong ngayon lamang naging malinaw sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kanyang ina, hinawakan ang magaspang na kamay nito, at pilit itong pinatayo. Hindi na niya tiningnan si Dante, na nananatiling nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Walang kibo, walang silbi. Sa loob ng kanyang isipan, ang imahe ng basag na cake at ang nakaluhod na ina ay paulit-ulit na naglalaro. Tila isang apoy na nagpapaalab sa kanyang determinasyon. Kung ang pamilyang ito ang nagturo sa kanya kung paano lumuhod, siya naman ang magtuturo sa kanila kung paano bumagsak. Habang inaalalayan niya ang kanyang ina palabas ng kusina, naramdaman ni Winona ang mabigat na titig ni Doña Estrella sa kanyang likuran, isang babala ng mas matinding unos na darating. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, isang katanungan ang pilit na bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang hapdi ng traidor na pagmamahal ni Dante bago niya tuluyang sunugin ang lahat ng tulay na nag-uugnay sa kanila? Masyado kang madamdamin, Winona. Iyan ang hirap sa mga taong hindi sanay sa disiplina. Lahat na lang ay binibigyan ng mali siya. Ang boses ni Doña Estrella ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng dining room habang naghahanda sila para sa hapunan. Nakaupo si Winona sa tapat ng kanyang asawa, ngunit ang kanyang paningin ay nakatuon sa kanyang ina. Si Mila, na dapat ay kasalo nila sa hapag, ay nakatayo sa gilid, may hawak na pitsel ng tubig at nakahandang magsilbi sa bawat galaw ng mga Aragon. Ang bawat pag-angat ng baso ni Lucinda o ang bawat paghingi ng kanin ni Dante ay tila isang utos na kailangang sundin ni Mila nang walang pag-aalinlangan. Inihanda ni Mila ang lahat ng pagkaing nasa lamesa, ang kare-kareng paborito ni Dante at ang adobong sadyang niluto para kay Doña Estrella. Ngunit wala siyang upuan sa hapag na yon. Ang bango ng pagkain na dapat ay simbolo ng kalinga ay naging amoy ng pang-aalipin sa ilong ni Winona. Sa bawat tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana, nararamdaman ni Winona ang unti-unting pagdurog sa kanyang sariling pagkatao. Dante, bakit hindi nauupo si nanay? Marami pa namang bakanting upuan. Pilit na kinalma ni Winona ang kanyang boses. Bagaman ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa table napkin sa ilalim ng lamesa. Bago pa makasagot si Dante, mabilis na sumingit si Doña Estrella habang marahang pinupunasan ang kanyang labi.
Huwag kang mag-alala, Winona. Si Mila mismo ang may ayaw. Sabi niya, mas komportable siyang kumain sa kusina pagkatapos nating lahat. At isa pa, kailangan niyang matutong kumilos sa loob ng bahay para hindi siya mangalawang. Sa edad niyang yan, kailangan niya ng ehersisyo. Ituring mo na lang na tulong ito para sa kalusugan niya. Tumingin si Winona kay Dante. Naghahanap ng kahit katiting na suporta. Ngunit patuloy lang ang kanyang asawa sa pagkain. Tila mas interesado sa sarsa ng kare-kare kaysa sa dignidad ng kanyang biyenan. Mama is right, Winona. Masyado ka lang sigurong pagod sa biyahe kaya kung ano-ano ang naiisip mo, hayaan mo na si Nanay Mila. Alam naman niya ang ginagawa niya. Di ba, Nay? Isang pilit na ngiti ang ibinigay ni Mila sa kanyang anak. Isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata na puno ng puyat. Oo, anak. Tama ang asawa mo. Mas gusto ko rito sa tabi para madali akong makakuha ng kailangan nyo. Huwag mo na akong intindihin. Kumain ka na. Ang pagpapakumbaba ng kanyang ina ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa ni Winona. Pagkatapos ng hapunan, habang abala ang lahat sa panonood ng telebisyon sa sala, sinundan ni Winona ang kanyang ina sa kusina. Nakita niya itong mag-isang kumakain sa isang maliit na bangko. Ang pagkain ay tira-tira na lamang mula sa kanilang pinagsaluhan. Nay, tama na yan. Bukas na bukas lilipat tayo ng bahay. Bulong ni Winona habang pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Napatigil si Mila sa pagsubo. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Ang mga palad na dati ay malambot, ngunit ngayon ay puno na ng kalyo mula sa gawaing bahay na hindi naman dapat sa kanya. Huwag, Winona. Magkakagulo lang kayo ni Dante. Utang na loob natin sa kanila ang posisyon mo ngayon. Sabi ni Doña Estrella, kung hindi dahil sa koneksyon nila, hindi ka magiging matagumpay. Isang maliit na sakripisyo lang ito para sa kinabukasan mo. Doon naramdaman ni Winona ang tindi ng manipulasyon ni Doña Estrella. Hindi lang ang katawan ng kanyang ina ang kinokontrol nito, kundi pati ang isipan nito. Ginamit ng biyanan ang tagumpay ni Winona para ikulong si Mila sa isang utang na loob na kailanman ay hindi matatapos. Habang tinutulungan ni Winona ang kanyang ina na magligpit, aksidenteng naitaas ang manggas ng duster ni Mila. Doon ay nanigas si Winona. Sa maputing balat ng braso ng kanyang ina, isang madilim na pasa ang nakabakat. Isang pasang tila bakas ng mahigpit na pagkakahawak o pagkakasangga sa isang bagay. Nay, ano ito? Tanong ni Winona. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at galit. Mabilis na ibinaba ni Mila ang kanyang manggas at umiwas ng tingin. Wala yan, anak. Nabangga lang ako sa kanto ng lamesa kanina dahil nagmamadali ako. Huwag mo nang pansinin. Maliit na bagay lang ito. Ngunit alam ni Winona ang hugis ng isang aksidente at ang nakita niya ay hindi kailanman magagawa ng isang kanto ng lamesa. Ang pasang yun ay isang tahimik na sigaw ng karahasan na pilit itinatago sa ilalim ng mga ngiti at pagtitiis. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ni Dante na mahimbing nang natutulog, nakatingin si Winona sa kisame ng kanilang marangyang kwarto. Ang bawat hininga ng kanyang asawa ay tila isang paalala ng pagtataksil nito. Ang mansyong ito na binuo niya mula sa kanyang pangarap ay naging isang madilim na teatro kung saan ang kanyang ina ang biktima at ang pamilyang pinili niya ang mga kontrabida. Habang ang katahimikan ng gabi ay bumabalot sa buong bahay, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang isipan, kasing talim ng isang kutsilyo. Kung ang pasa sa braso ng kanyang ina ay bunga ng isang aksidente, gaano pa karaming sugat sa kaluluwa ni Mila ang hindi niya nakikita at hanggang kailan siya mananatiling bulag bago tuluyang mawasak ang kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng buhay. Dapat nga ay nagpapasalamat kayo dahil kahit paano ay nakatikim kayo ng ganitong karangya
kaysa naman sa mabuhay kayong amoy lupa sa probinsya. Ang mga salitang yun ni Lucinda ay tila mga bubog na pumasok sa pandinig ni Winona habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa silid ng kanyang ina. Narinig niya ang boses ng kanyang bayaw na si Lucinda mula sa bahagi ng garden. Tumatawa nang may halong panunuya habang kausap ang isa sa mga katulongi. Hindi man lang nag-abalang hinaan ng babae ang kanyang boses, tila sadyang ipinaririnig ang bawat insulto para sa kanila. Pumasok si Winona sa maliit na kwartong ibinigay para kay Mila. Ang kwarto ay malapit sa labahan, mainit at halos walang sapat na bentilasyon. Malayo sa mga mararangyang guest room sa itaas. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang lumang suklay na gawa sa kahoy. "Akin na po, Nay. Ako na ang magsusuklay sa inyo," marang sabi ni Winona. Kinuha niya ang suklay at tumayo sa likuran ni Mila. Sa bawat haplos ng suklay sa buhok ng kanyang ina, ramdam ni Winona ang bawat hibla ng puting buhok na nagsisilbing saksi sa mahabang panahon ng pagpapakasakit. Ang bawat buhol sa buhok ni Mila ay tila mga alaala ng kanilang buhay sa probinsya. Ang mga araw na asin lamang ang ulam nila para lamang may pambili si Winona ng libro. Ang mga gabing walang tulog si Mila dahil sa pananahi para may pambaon ang anak. "Nay, bakit hinahayaan niyo silang tratuhin kayo ng ganyan?" tanong ni Winona. Ang boses niya ay halos pabulong na dahil sa bigat ng dibdib. "Hindi ko kayo dinala rito para maging katulong nila. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito para sa inyo." Huminga ng malalim si Mila. Ang kanyang balikat ay tila lalong bumagsak sa bigat ng iniisip. "Winona, anak, ang utang na loob ay hindi basta-basta nababayaran ng pera." Sinabi ni Doña Estrella na kung hindi dahil sa kanyang rekomendasyon sa bangko, noong nagsisimula ka pa lang, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Malaki ang naitulong nila sa atin. Ang kaunting pagtitiis ko rito ay maliit na bagay lang kumpara sa kahihiyang idudulot natin kung bigla tayong aalis. Pero Nay, binaligtad nila ang katotohanan. Giit ni Winona. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang suklay. "Ako ang nagtrabaho, ako ang nagpuyat. Hindi nila pag-aari ang buhay natin. Ito ang tradisyon, Winona." Malungkot na sagot ni Mila. "Bilang asawa, kailangan mong pangalagaan ang dangal ng pamilya Aragon. Huwag mo akong intindihin. Ang mahalaga ay maayos ang pagsasama ninyo ni Dante." Ang pagiging bulag ng kanyang ina sa konsepto ng utang na loob ay lalong nagpasilay ng pait sa puso ni Winona. Sa bawat hagod ng suklay, ramdam niya ang paninigas ng sariling kalamnan. Ang katahimikan ng kwarto ay binalot ng amoy ng luma at pagod. Isang malayo at masakit na realidad mula sa kintab ng marmol sa laba. Nang matapos niyang ayusin ang buhok ni Mila, lumabas si Winona para kumuha ng mainit na tubig. Sa kanyang pagdaan sa study room ni Dante, narinig niya muli ang boses ni Lucinda na kausap ang kung sino sa telepono. "Don't worry, malapit na nating makuha ang lahat," ani Lucinda. Ang boses ay puno ng katuwaan. Masyadong kampante si Winona. Akala niya ay safe ang mga investment niya. Little does she know, malapit na tayong maging milyonaryo sa sarili nating paraan. Isang pirma na lang ang kailangan. Ang pintig ng puso ni Winona ay bumilis. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng bahagya. Nakikita niya ang isang folder na kulay asul na nakapatong sa mesa ni Dante. Ang folder na madalas niyang makitang hawak ni Lucinda nitong mga nakaraang araw. Nang makaalis si Lucinda, mabilis na pumasok si Winona. Ang kanyang mga kamay ay malamig na parang yelo habang binubuksan ang folder. Sa loob nito ay mga dokumentong patungkol sa paglipat ng mga shares ng kumpanyang siya mismo ang nagpalago. Ngunit ang nagpatigil sa kanyang paghinga ay ang huling pahina ng dokumento. Sa ibaba ng kasunduan, nakita niya ang isang pirma, ang kanyang sariling pirma.
Ang mga kurba ng bawat titik ay pamilyar na pamilyar sa kanya, ngunit alam niyang kailanman ay hindi siya pumirma sa dokumentong iyon. Ang bawat linya ng tinta ay tila isang sumpa na nagpapatunay na ang kanyang asawa at ang pamilya nito ay hindi lamang ang kanyang ina ang ninanakawan, kundi pati ang kanyang kinabukasan. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang tinititigan ang pekeng pirma. Ang bawat detalye ng kanyang pangalan sa papel na iyon ay tila isang mantsa na hindi na mabubura. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng unos. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga Aragon para tuluyang makuha ang lahat sa kanya, at gaano nakalalim ang hukay na inihahanda nila para sa kanya at sa kanyang ina. Ang bawat titik ng kanyang pekeng pirma sa dokumento ay tila naging mga uod na gumagapang sa paningin ni Winona, naghahatid ng kilabot at matinding pandidiri. Sa loob ng madilim na study room, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na sinag mula sa screen ng kanyang laptop. Gamit ang nanginginig na mga daliri, binuksan niya ang kanyang online banking accounts. Ang mga account na pinaghirapan niyang punuin sa loob ng maraming taon para sa katiwasayan ng kanyang ina. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang mga numerong tila nanunukso sa kanyang kawalan ng malay. Ang savings account na inilaan niya para sa pagpapagamot at pagtanda ni Mila ay halos simot na. Ang malaking halaga ng pera ay unti-unting inilipat sa isang kumpanyang nagngangalang L. Aragon Holdings, isang kumpanyang alam niyang pag-aari ni Lucinda. Bawat transaksyon ay may kasamang petsa kung kailan siya ay nasa labas ng bansa o abala sa trabaho. Ang pagnanakaw ay hindi ginawa sa isang iglap, kundi isang sistematikong pag-ubos sa kanyang buhay habang siya ay abalang nagpapakapagod para sa kanila. Isang mabigat na yabag ang naririnig niya mula sa labas ng pinto. Mabilis na isinara ni Winona ang laptop at ibinalik ang folder sa ibabaw ng mesa. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Dante na may hawak na baso ng alak at isang kampanteng ngiti sa mga labi. "Hon, bakit gising ka pa? Masyado ka na namang nagpapakapagod sa trabaho," ani Dante habang lumalapit sa kanya. Akmang hahawakan nito ang kanyang balikat, ngunit parang nakaramdam si Winona ng isang kuryenteng puno ng lason, kaya mabilis siyang umiwas. "Dante, tiningnan ko ang mga accounts natin. Nasaan ang pera para sa retirement ni nanay?" Ang tanong ni Winona ay direkta. Walang paligoy-ligoy. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa asawa. Napatigil si Dante, ngunit sa halip na matakot, isang buntong hininga ng pagkainip ang kanyang pinakawalan. "Hon, it's for our future. In-invest ko lang ang pera sa kumpanya ni Ate Lucinda. Alam mo namang kailangan ng expansion ng business natin. Huwag kang mag-alala. Malaki ang magiging return niyan. Isipin mo na lang na para rin ito sa atin." "Sa atin? O para sa pamilya mo?" Halos pasigaw na sagot ni Winona. "Pera ko yun, Dante. Pera yun na dapat ay para sa seguridad ng nanay ko. Bakit kailangang ilipat ng hindi ko alam? At bakit may mga dokumento ritong may pirma ko kahit hindi naman ako pumirma?" Dito ay tuluyang nagbago ang anyo ni Dante. Ang kanyang malambot na muka ay naging matigas at puno ng depensa. "Winona, stop being so selfish. Lahat ng meron ka ngayon ay dahil sa pangalan ng mga Aragon. What is a little investment compared to the honor of being part of this family? Ang pera, kikitain ulit yan. Pero ang pagkakataong mapalago ang pangalan natin, iyon ang mahalaga. At wag mo akong pagbintangan sa mga pirma na yan. Baka nakalimutan mo lang sa dami ng ginagawa mo." Ang gaslighting ni Dante ay tila isang pader na humaharang sa anumang katuwiran. Sa sandaling iyon, tinitigan ni Winona ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Nakita niya ang isang estrangherong handang itapon ang kanyang dangal para sa ambisyon ng kanyang ina
at kapatid. Hindi na sumagot si Winona. Lumakad siya patungo sa kanilang kwarto at huminto sa tapat ng isang lumang litrato na nakasabit sa dingding. Litrato iyon ng kanilang kasal. Ang araw na akala niya ay simula ng kanyang langit. Dahan-dahan niyang inabot ang frame at binaligtad ito. Ang likurang bahagi na lamang ang nakaharap sa kanya. Isang simbolo na ang imahe ng kanilang pagsasama ay wala na sa kanyang paningin. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang mensaheng galing sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na para magpabilis ng tibok ng kanyang puso. Huwag kang magtitiwala sa asawa mo. Ang mansyong tinitirhan nyo ay hindi na sayo. Kasabay ng pagbasa niya sa mensahe ay ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng mansyon. Ang ingay ng makina na dahan-dahang namamatay sa gitna ng gabi. Ang katahimikan ay muling binalot ng misteryo, habang ang hawak ni Winona na foreclosure notice na nakita niya sa ilalim ng mga dokumento ni Dante ay tila naging isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pangarap. Sino ang nagpadala ng mensahe? At paanong ang mansyong siya mismo ang nagbayad ay maari nang mawala sa kanya sa isang iglap? Ang bawat hininga ni Winona sa dilim ay puno ng katanungan, habang ang bango ng sampaggita sa labas ay tila naging amoy ng isang lamay, ang lamay ng kanyang tiwala. Ang bawat sulok ng mansyong Aragon ay tila naging mga dingding na unti-unting umiipit sa paghinga ni Winona. Sa bawat ngiti ni Doña Estrella at sa bawat pag-iwas ng tingin ni Dante, nararamdaman niya ang malapot na amoy ng pagtataksil. Kinabukasan, sa ilalim ng pagkukunwari na mayroon siyang mahalagang board meeting sa Makati, nilisan ni Winona ang bahay ng maaga. Ngunit hindi siya patungo sa kanyang opisina. Ang amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng lumang simbahan sa Quiapo ang naging kanlungan niya. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpispis ng mga pakpak ng mga ibon sa labas at ang malayo ngunit tuloy-tuloy na bulong ng mga deboto. Doon, sa pinakahuling hilera ng mga bangko, isang lalaki ang tahimik na naghihintay. Si Attorney Rafael Cruz ay nakasuot ng simpleng polo barong. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng kabutihan. Nang makita niya si Winona, bahagya siyang tumango. Ang lalaking ito ay hindi lamang isang abogado. Siya ang anak ng yumaong katiwala ng ama ni Winona sa probinsya. Kung hindi dahil sa tulong ng pamilya Salcedo, hindi sana nakapagtapos ng abogidya si Rafael. Salamat sa pagdating, Rafael. Halos pabulong na sabi ni Winona habang nauupo sa tabi nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang inilalabas ang mga kopya ng dokumentong nakuha niya mula sa study room ni Dante. Kinuha ni Rafael ang mga papel at isinuot ang kanyang salamin. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang kanyang panga ay dahan-dahang tumitigas. Ito ay isang malinaw na kaso ng falsification of public documents, Winona. At hindi lang iyan, ang kumpanyang pinaglipatan ng mga shares mo ay isang shell company. Ginagamit lang ito para labhan ang perang ninanakaw nila sa'yo. Napapikit si Winona. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang hatol na nagpapatunay na ang 7 taon ng kanyang buhay ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Kaya ko bang bawiin ang lahat, Rafael? Ang bahay, ang kumpanya, ang dignidad ng nanay ko. Tumingin si Rafael sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng determinasyon. Gagawin natin ang lahat, Winona. Utang ko sa tatay mo ang kinalalagyan ko ngayon at hindi ko hahayaang api-apihin lang kayo ng mga Aragon. Pero kailangan nating mag-ingat. Masyadong maimpluwensya si Doña Estrella. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, ang mga orihinal na kontrata na itinatago ni Lucinda. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Winona. Sa gitna ng kanyang pagkakaapi, ang presensya ni Rafael ay tila isang maliit na kandila
Sa gitna ng malakas na bagyo, napansin ni Rafael ang kanyang pagkadurog. Nang hindi tumitingin ng diretsyo, kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa pagitan nila sa upuan. Isang tahimik na pakikiramay, isang pangako na hindi siya mag-isa sa laban na ito. Maging matatag ka, Winona. Wika ni Rafael. Ang boses ay malalim at nakakapagpakalma. Huwag kang magpapakita ng anumang pagbabago sa kilos mo sa loob ng bahay. Hayaan mong isipin nila na kontrolado pa rin nila ang lahat. Nang lumabas si Winona sa simbahan, ang sikat ng araw ay tila masakit sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang kalooban ay nagsisimula ng tumigas. Pag-uwi niya sa mansyon ng hapong yon, mabilis siyang pumasok sa kanyang kwarto para itago ang mga dokumento. Ngunit nang hawak na niya ang doorknob, narinig niya ang boses ni Dante sa loob, tila may kausap sa telepono. "Oma, huwag kang mag-alala. Wala siyang kamalay-malay. Akala niya ay meeting lang ang pinuntahan niya ngayon," ani Dante. May halong tawa sa kanyang tinig. Kapag nakuha na natin ang huling pirma sa property transfer, wala na siyang magagawa. Kahit maghabol pa siya, sa kalsada na sila pupulutin ng nanay niya. Nanigas si Winona sa labas ng pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang hayop na nakakulong sa isang bitag. Sa kanyang pagmamadaling lumayo para hindi mahuli, hindi niya napansin ang isang plorera sa gilid ng pasilyo. Ang kanyang siko ay bahagyang tumama rito, dahilan upang gumewang ang plorera at lumikha ng isang mahinang tunog ng pag-ugoy sa ibabaw ng mesa. Napatigil ang pagsasalita ni Dante sa loob. "Sino yan?" ang malakas na tanong nito. Kasunod ang tunog ng mabibigat na hakbang patungo sa pinto. Napakapit si Winona sa pada, ang kanyang hininga ay pinipigil, habang ang bawat segundo ay tila isang taon sa ilalim ng matinding kaba. Mabubuksan ba ni Dante ang pinto at mahuhuli siya sa kanyang sikreto? O magagawa niyang makatakas bago pa tuluyang gumuho ang kanyang plano? Linisin mo yan ng maigi, Mila. Isang malaking karangalan para sa'yo na mahawakan ang sapatos ng isang tunay na mayaman. Kaya huwag mong sasayangin ang pagkakataon. Ang tinig ni Doña Estrella ay puno ng panunuya habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga engrandeng chandelier ng mansyon. Sa gabing iyon, nagdaos ng isang cocktail party ang mga Aragon para sa kanilang mga piling kaibigan mula sa alta sosyedad. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang usok ng mga sigarilyo ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak. Ngunit para kay Winona, ang hangin ay tila puno ng lason. Sa isang sulok ng malawak na sala, nakita ni Winona ang kanyang ina. Si Mila ay nakasuot ng unipormeng pangkatulong, nakaluhod sa paanan ng isa sa mga bisita ni Doña Estrella. Inutusan ito ng biyena ni Winona na punasan ang putik sa mamahaling sapatos ng bisita. Sa harap ng maraming tao, tila ba isang palabas na ang layunin ay ipamukha ang kababaan ng kanilang uri. Nararamdaman ni Winona ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyo sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang cellphone na tila ba ito ang kanyang kaisa-isang sandata. Kunwari ay tinitingnan niya ang kanyang mga email, ngunit ang totoo ay palihim niyang kinukuhanan ng video ang bawat segundo ng pagpapahiya sa kanyang ina. Ang bawat pagyuko ni Mila, ang bawat mapang-aping tawa ng mga bisita ay nakatala na sa memorya ng kanyang telepono at sa kanyang pusong nag-aapoy sa galit. "Oh, look at her, Estrella," ani Lucinda habang lumalapit. May hawak na baso ng mainit na tsa. Ang galing talagang maglinis ng nanay ni Winona. Halatang sanay na sanay sa ganitong gawain sa probinsya. Kaya naman pala mabilis siyang naka-adjust dito sa mansyon. Huminto si Lucinda sa harap ni Mila. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang demonyong nagkukubli sa likod ng makapal na makeup. Tumingin siya kay Winona na tila ba hinahamon ang pasensya nito.
Lumapit pa siya ng kaunti kay Mila at sa isang tila aksidenteng pagkilos, dahan-dahang tumagilid ang kanyang baso. Ang mainit na tsaa ay dahan-dahang dumanas mula sa baso. Bumagsak ng diretso sa nakabukas na palad ni Mila na nooy abala sa pagpupunas. Ang usok mula sa mainit na likido ay pumailan lang sa hangin kasabay ng biglang paninigas ng katawan ng matanda. Isang mahinang daing ang kumawala mula kay Mila, ngunit agad niyang kinagat ang kanyang labi upang hindi magbigay ingay na magpapagalit sa mga Aragon. Ramdam niya ang sakit na agad sumik sa kanyang balat, parang umaabot ang hapdi sa bawat ugat ng kanyang kamay. "Ay, I'm so sorry, Mila," bulalas ni Lucinda, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng kahit kaunting pagsisisi. "Ang clumsy ko talaga, pero okay lang yan, di ba? Sabi niyo nga, sanay kayo sa hirap. Isang mainit na tiyan lang yan, hindi ka naman siguro mamamatay." Hindi na nakapagpigil si Winona. Iniwan niya ang kanyang pwesto at mabilis na nilapitan ang kanyang ina. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Mila at tinitigan ang namumulang balat nito. Ang kanyang pandinig ay tila nabingi sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling mabilis na paghinga. "Winona, let the maid do her job," malamig na utos ni Doña Estrella mula sa malayo. "Huwag kang gumawa ng eksena sa harap ng mga bisita ko. Nakakahiya." Lumingon si Winona sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o pagsunod. May isang uri ng katahimikan sa kanyang mukha na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso ng alak sa ibabaw ng lamesa at ininom ito ng diretsyo. Ang pait ng inumin ay tila nagpapatibay sa pait ng kanyang desisyon. "Hindi ko ito gagawing eksena, Doña Estrella." Bulong ni Winona, ang boses ay matatag at malalim. Dahil ang susunod na mangyayari ay hindi lang basta eksena. Ito ay magiging isang wakas. Inalalayan ni Winona ang kanyang ina patungo sa kusina para gamutin ang paso nito. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Mila, ang bawat luhang pilit na itinatago ng matanda sa kanyang mga kulubot na mata. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, isang katanungan ang pilit na sumusugat sa isipan ni Winona. Gaano kalalim ang sugat na kayang tiisin ng isang anak bago siya tuluyang maging isang bagyong wawasak sa lahat ng humarang sa kanyang landas? Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ang lamig ng umaga sa loob ng mansyong Aragon ay tila nanunuot hanggang sa mga buto ni Winona. Sa loob ng silid ni Mila, maingat na nilalagyan ni Winona ng gamot ang pasong na tamo ng kanyang ina kagabi. Ang balat ni Mila ay namumula at may mga paltos na, isang tahimik na saksi sa kalupitan ni Lucinda. "Nay, masakit pa ba?" Pabulong na tanong ni Winona. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng iyak. Umiling lang si Mila, bagaman ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit sa hapdi. "Kaya ko na ito, anak. Maliit na bagay lang ito kumpara sa mga pinagdaanan natin noon. Huwag ka nang mag-alala, baka mahuli ka pa sa trabaho." Hindi sumagot si Winona. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa tainga ng ina. "Nay, kaunti na lang at ilalabas kita rito. Magtiwala lang kayo sa akin. Hindi ko hahayaang habang buhay tayong ganito." Ang pag-uusap nila ay naputol ng bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Doña Estrella. Kasunod si Dante, na tila isang aninong laging nakasunod sa kanyang ina. Ang mukha ng biyenan ni Winona ay seryoso. Walang bakas ng pag-aalala sa nangyari kay Mila kagabi. "Winona, kailangan nating mag-usap," ani Doña Estrella habang nauupo sa tanging bakanting upuan sa kwarto. Tila ba siya ang nagmamay-ari ng bawat hininga sa loob ng silid na yun? "Napansin ko na parang hindi na masaya ang nanay mo rito. Nakikita ko ang pagod sa kanyang mga mata at ang insidente kagabi ay patunay na baka hindi na niya kaya ang buhay sa Maynila."
nagdesisyon kami ni Dante na mas mabuting ipadala na muna si Mila pabalik sa probinsya. Doon, mas sariwa ang hangin at mas tahimik ang buhay niya. Naramdaman ni Winona ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Dante, naghahanap ng kahit katitik na ilan sa mukha nito. Dante, alam mo namang wala nang kasama si nanay sa probinsya. Bakit natin siya ilalayo sa akin? Hon, it's for the best, sagot ni Dante. Ang boses ay puno ng gaslighting. Tila ba ang kapakanan nila ang iniisip niya? Masyadong stressful ang buhay rito. Nakita mo naman, pati paglilinis ay nagiging sanhi ng aksidente. Sa probinsya, makakapag-relax siya. I've already arranged for the transportation next week. Isang maliit na bahay lang ang uupahan natin doon para hindi siya mahirapan. Para sa katahimikan niya o para sa katahimikan niyo? Matapang na tanong ni Winona, ngunit mabilis din niyang binawi ang kanyang emosyon nang makita ang babala sa mga mata ni Donna Estrella. Alam niyang kailangan niyang magpanggap para hindi mabulilyaso ang plano nila ni Rafael. Sige, kung yan ang tingin niyo ay makakabuti, pag-iisipan. Pero ako ang mag-aayos ng lahat ng gamit niya. Nang makaalis ang dalawa, lumabas si Winona sa balkonahe para kumuha ng hangin. Sa malayo, malapit sa malaking gate ng mansyon, napansin niya ang isang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Ang babae ay nakasuot ng kupas na barot saya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana ni Winona. Isang pamilyar na mukha na tila nanggaling sa pagkakaan. Si Nanang Susing, ang dating labandera ng mga Aragon na bigla na lang nawala. Ilang taon na ang nakalilipas. Bakit siya narito? At bakit tila may nais siyang sabihin? Bago pa makababa si Winona para lapitan ng matanda, narinig niya ang malakas na pagtatalo ni Dante at Lucinda sa kabilang kwarto. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sapat na para marinig ang bawat salita ng isang hatol ng kamatayan. Sigurado ka ba na pirma ni Winona ang nasa deed of sale? Tanong ni Lucinda. Ang boses ay puno ng kasakiman. Oo ate, walang dududa, sagot ni Dante. Ang lupain na minana niya sa tatay niya sa probinsya ay maibebenta na natin sa susunod na buwan. Malaking pera ang kapalit nito. Sapat na para mabayaran ang lahat ng utang ng kumpanya at makapagsimula tayo ng bago. Hindi niya malalaman hanggat hindi pa tapos ang lahat. Nanigan si Winona sa kanyang kinatatayuan. Ang lupa yun, ang kaisa-isang alaala ng kanyang ama. Ang lupang pinaghirapan nito para magkaroon sila ng kinabukasan. Ang bawat salita ni Dante ay tila mga martilyo na nagpapaguho sa huling bahagi ng kanyang tiwala. Ngayon, hindi lang ang kanyang ina ang nasa panganib. Pati ang huling pag-asa ng kanilang pamilya ay ninanakaw na sa harap mismo ng kanyang mga mata. Paano niya pipigilan ang pagbebenta sa lupang hindi naman niya ibinigay ang pahintulot? At ano ang kinalaman ni Nana Susing sa masalimuot na lihim na itinatago ng mga Aragon? Ang hangin sa labas ay tila naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Habang ang bawat segundo ay tila isang timer na nagbibilang patungo sa kanyang ganap na pagkawasa. Kinuha nila ang lahat sa akin, Winona. Ang aking dangal, ang aking pinagtipunan, at ang aking pag-asa. Huwag mong hayaang gawin din nila iyon sa inyo ng iyong ina. Ang mga salitang ito mula kay Nana Susing ay tila isang malamig na hangin dumaan sa batok ni Winona habang sila ay lihim na nag-uusap sa likod ng isang lubang bodega. Malayo sa mga mapanuring mata ng mga Aragon. Ang matanda ay nanginginig ang mga kamay habang ikinakwento ang kanyang sinabi bilang dating labandera sa mansyon. 12 taon siyang nagsilbi. Ngunit nang siya ay magkasakit, hindi lamang siya tinanggalan ng trabaho. Ninakaw din ni Donna Estrella ang kanyang naipong pensyon sa pamamagitan ng mga pumapasok
bahay ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina at nakita itong nakatingin sa labas ng bintana. Tila malalim ang iniisip. "Nay, magsabi po kayo ng totoo sa akin," pakiusap ni Winona habang nauupo sa tabi ni Mila. "Ano po ang sinasabi sa inyo ni Doña Estrella gabi-gabi kapag wala ako? Bakit kayo takot na magreklamo?" Napabuntong hininga si Mila. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. "Winona, anak, gabi-gabi siyang pumupunta rito. Sinasabi niya na ikaw ang magbabayad ng lahat ng utang nila kapag hindi ako sumunod. Binabantaan niya ako na sisirain niya ang karir mo sa bangko gamit ang mga koneksyon niya. Ayaw kong maging dahilan ng pagbagsak mo, anak. Mas gusto ko pang ako ang nangyayapan kaysa makita kitang mawalan ng lahat." Ang pag-amin ng kanyang ina ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa puso ni Winona. Ang sakripisyo ni Mila ay ginagamit na sandata laban sa kanya. Ang bawat gabi ng takot ni Mila ay ang bawat gabi ng kanyang pagkabulag. Hinawakan ni Winona nang mahigpit ang mga kamay ng ina. Ramdam ang bawat gatla ng pagdurusa nito. "Hindi na po mauulit iyon, Nay. Pangako." Bulong ni Winona. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na kasing tigas ng bakal. Paglabas niya sa kwarto, nagtungo si Winona sa mailbox sa labas ng gate. Isang bagay na bihirang gawin ng mga Aragon dahil palagi silang may inuutusan. Nakakita siya ng isang puting envelope na may selyo ng isang malaking bangko. Hindi ito nakapangalan sa kumpanya, kundi kay Dante Aragon mismo. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham sa loob ng kanyang kotse. Ang bawat salita sa papel na yon ay tila naging malalaking dagok sa kanyang pagkatao. Isa itong foreclosure notice. Ang mansyong tinitirhan nila, ang mansyong itinuring niyang bunga ng kanyang pagsisikap, ay nakasala na pala sa bangko dahil sa mga utang na hindi nabayaran ni Dante. Ang lahat ng karangyaan sa paligid niya ay isang malaking bula na nakatakda ng puputok. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona habang tinititigan ng dokumento. Ang mga Aragon na nagmamalaki ng kanilang dangal at yaman ay wala na palang matatatapakang lupa. Ngunit ang katanungang bumabagabag sa kanya ay ito: saan dinala ni Dante ang napakalaking halaga ng perang kinuha niya sa loan? At ano ang plano nilang gawin kapag tuluyan ng kinuha ng bangko ang bahay sa loob ng 30 araw? Sa gitna ng dahan-dahang paglubog ng araw, naramdaman ni Winona na ang oras ay mabilis na naubos. Kailangan niyang kumilos bago pa sila maging mga palaboy ng sariling asawa. Ngunit paano niya ililigtas ang kanyang ina kung ang mismong bubong sa itaas ng kanilang mga ulo ay unti-unti nang binubuo ng mga taong pinagkatiwalaan niya? Huwag kang masyadong ambisyosa, Winona. Ang isang babaeng galing sa putik ay mananatiling may amoy ng lupa kahit lagyan mo pa ng pinakamahal na pabango. Ang boses ni Doña Estrella ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na walk-in closet ni Winona. Kasing talim ng isang labaha na humihiwa sa katahimikan ng hapon. Sa mga kamay ng matanda ay nakasampay ang isang lumang gown, isang kupas na telang satin na halatang ilang dekada na ang tanda. Puno ng mga mantsa ng amag at may bahid ng pagkaluma. Inihagis ito ni Doña Estrella sa ibabaw ng kama ni Winona. Tila ba isang basahan na walang halaga? Iyan ang isuot mo sa anibersaryo ng pamilya bukas. Pagpapatuloy ni Doña Estrella habang ang kanyang mga mata ay nanunuri. Iyan ang isinuot ko noong dalaga pa ako. Isang malaking karangalan para sa isang tulad mo na pahiramin ang pag-aari ng isang tunay na Aragon. Huwag kang magkakamaling bumili ng bagong damit gamit ang pera ng anak ko. Kailangan nating magtipid dahil sa mga kapabayaan mo sa kumpanya. Tiningnan ni Winona ang lumang damit. Alam niyang ito ay isa na namang paraan ng kanyang biyenan para ipahiya siya sa harap ng mga tinitingalang bisita sa susunod na gabi.
Alam din niya na ang sinasabi nitong pera ng anak ko ay ang mismong perang ninakaw ni Dante mula sa kanyang sariling pinaghirapan. Ngunit sa halip na sumagot o lumaban, dahan-dahang hinawakan ni Winona ang tela. Ang lamig ng lumang satin ay tila naging kasing lamig ng kanyang puso. Susunod ako sa gusto niyo, Doña Estrella. Pabulong na sagot ni Winona. Ang kanyang paningin ay nananatiling nakatuon sa sahig. Ang kanyang pagiging maamo ay tila isang maskara na sadyang isinuot para sa huling yugto ng kanyang plano. Nang makaalis ang matanda, pumasok si Dante sa kwarto. May bitbit itong baso ng alak. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagod, ngunit may halong pagkakampante. Lumapit siya kay Winona at akmang yayakapin ito mula sa likod. Ngunit ang bawat hininga ng asawa na dumadampi sa balat ni Winona ay tila naging isang paalala ng bawat kasinungalingang ipinakain nito sa kanya sa loob ng 7 taon. Dante, tawag ni Winona. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging nagbababala ng bagyo. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tungkol sa bahay? Tungkol sa mga accounts ko? Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon na magtapat. Kahit ano pa yan, makikinig ako. Napatigil si Dante. Ang kanyang panga ay bahagyang kumatal at sa loob ng ilang segundo, nakita ni Winona ang isang kislap ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Marahan nitong hinaplos ang pisngi ni Winona. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngunit ngayon ay tila haplos ng isang ahas. Hon, ano ba ang pinagsasabi mo? Masyado ka lang sigurong kinakabahan para sa party bukas. Everything is under control. Ang mga accounts mo ay ligtas at ang bahay na ito ay mananatiling sa atin. Huwag kang makikinig sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Magtiwala ka lang sa asawa mo. Doon ay tuluyang naputol ang huling hibla ng pagmamahal na itinago ni Winona sa isang sulok ng kanyang puso. Ang bawat salita ni Dante ay tila isang pako na nabaon sa krus ng kanilang pagsasama. Ang lalaking pinili niyang makasama habang buhay ay mas pinili ang magsinungaling hanggang sa huling sandali kaysa iligtas ang natitirang dangal ng kanilang pagsasama. Nang gabing iyon, matapos makatulog ni Dante, dahan-dahang bumangon si Winona. Naglakad siya patungo sa bintana kung saan ang sikat ng buwan ay tumatama sa kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong sumisimbolo sa kanyang katapatan. Sa bawat kislap nito, naaalala niya ang mga pangakong binitawan nila sa harap ng altar. Mga pangakong na ngayon ay tila mga tuyong dahon na nilipad na ng hangin. Dahan-dahan niyang inalis ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang tunog ng ginto na dahan-dahang lumalapag sa ibabaw ng gawa sa kahoy na dresser ay tila isang hatol na nagtapos sa isang mahabang panahon ng pagtitiis. Ang bawat paghakbang ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Ang katahimikan ay tila naging isang malalim na hukay na naghihintay sa mga aragon. Sa gitna ng dilim, isang katanungan ang pilit na umuukit sa isipan ni Winona. Sa pagdating ng bukang liwayway, sapat na ba ang lakas ng kanyang loob na panoorin ang pagguho ng toreng ginto na kinulungan sa kanila ng kanyang ina? O magiging biktima rin ba siya ng apoy na siya mismo ang nagmitsa? Bukas, bukas Dante. Bukas Doña Estrella. Bukas, tapos na ang lahat. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng pinakamamahaling alak ay humahalo sa malamig na hangin sa loob ng malaking bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Makati. Ang ika-50 anniversary ng Pamilya Aragon ay tila isang tanghalan ng kapangyarihan at yaman. Ang bawat pagtama ng mga kristal na baso ay lumilikha ng isang maringal na tunog na tila musika sa pandinig ng mga bisitang kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan.
Sa gitna ng entablado, nakatayo sina Doña Estrella at Dante. Suot ang kanilang mga pinakaengganyong ng ngiti. Tila ba sila ang mga hari at reyna ng gabing iyon? Ngunit sa isang madilim na sulok ng bulwagan, malayo sa ningning ng mga chandelier, nakita ni Winona ang kanyang ina. Si Mila ay nakasuot ng unipormeng pangserbidora. May hawak na tray ng mga appetizer. Ang kanyang mga balikat ay tila lalong bumigat sa ilalim ng mga mapanghusgang tingin ng ilang mga panauhin na tila ba dumi sa paningin ang isang matandang babaeng naglilingkod sa kanila. Ang bawat pagyuko ni Mila para mag-alok ng pagkain ay tila isang latigo na humahagupit sa puso ni Winona. Ang anibersaryong ito na pinunduhan ng sariling pawis ni Winona ay naging isang pampublikong entablado para sa muling pagpapakumbaba ng kanyang ina. "Look at them, Winona!" Bulong ni Lucinda habang lumalapit sa kanya. May hawak na baso ng champagne at isang mapanuyang ngiti. Ang pamilya Aragon ay muling nasa rurok ng tagumpay. At tingnan mo ang nanay mo. Sa wakas, ay nahanap na niya ang lugar na nababagay sa kanya. Isang lingkod sa gitna ng mga Panginoon. Hindi sumagot si Winona. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa pintuan ng bulwagan. Inasahan ni Doña Estrella na lalabas si Winona, suot ang lumang gown na puno ng amag. Isang paraan para ipahiya siya sa harap ng lahat. Ngunit nang dahan-dahang bumukas ang malaking pinto, ang lahat ng bulong-bulungan ay biglang naglaho. Napalitan ng isang malalim at mabigat na katahimikan. Naglakad si Winona patungo sa gitna ng bulwagan. Hindi siya suot ang basahan ni Doña Estrella. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na tila isang buhay na apoy sa gitna ng dilim. Ang bawat hakbang ng kanyang matitigas na takong sa makintab na sahig ay tila isang pahayag ng digmaan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukhang walang bakas ng takot, tanging isang malamig at matatag na determinasyon. Sa likuran niya, pumasok ang isang lalaking hindi inaasahan ng sinuman, si Attorney Rafael Cruz. Nakasuot ito ng isang napaka-eleganteng tuxedo. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, na tila ba siya ang tunay na may-ari ng bulwagang yon. Ang bawat pares ng mata sa loob ng kwarto ay nakatuon sa kanila, lalo na ang mga mata ni Dante na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang pagtataksil na inakala ni Dante na nakatago sa dilim ay biglang nabilad sa ilalim ng mga spotlight. "Winona, what is the meaning of this?" Pasigaw na bulong ni Dante. Nang makalapit siya sa asawa, ang kanyang mukha ay namumula sa halong hiya at galit. "Who is this man? At bakit hindi mo isinuot ang gown na ibinigay ni Mama?" "Ito ang aking bagong business partner, Dante," sagot ni Winona. Ang kanyang boses ay sapat na lakas para marinig ng mga nasa malapit. Si Attorney Rafael Cruz. Nandito siya para saksihan ang isang napakahalagang sandali sa kasaysayan ng mga Aragon. Isang sandali na hindi niyo kailanman malilimutan. Tumayo si Doña Estrella sa ibabaw ng entablado. Ang kanyang mukha ay pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa kabila ng tensyon na parang isang bulkang sasabog na. Hinawakan niya ang mikropono. Ang tunog ng kanyang pag-ubo para makuha ang atensyon ng lahat ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mga kaibigan, mga panauhin. Simula ni Doña Estrella, ang kanyang tinig ay puno ng huwad na pagpapakumbaba. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang 50 taon ng dangal, katapatan, at tagumpay ng pamilya Aragon. Ang aming pangalan ay simbolo ng integridad na hindi kailanman mabubura. Isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng katotohanan. Habang nagsasalita ang matanda, tinitigan ni Winona ang kanyang ina na nasa sulok. Ang mga mata ni Mila ay puno ng takot para sa kanyang anak. Sa loob ng bulsa ni Winona, ang kanyang daliri ay nakapatong sa isang maliit na remote control. Alam niya na ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang mga dokumento ng pagnanakaw ay nasa kamay na ni Rafael.
Ang bawat salita ni Doña Estrella tungkol sa dangal ay tila naging isang biro sa pandinig ni Winona. Ang katahimikan ng mga bisita ay tila isang mabigat na presyur bago ang isang malaking pagsabog. Sa gitna ng engranding speech ng kanyang biyenan, isang katanungan ang tila naging isang echo sa buong kwarto. Hanggang saan ang itatagal ng kasinungalingan bago ito tuluyang lamunin ng apoy ng katotohanan at sino ang mananatiling nakatayo kapag ang toring ginto ay tuluyan ng gumuho sa kanilang paanan. Sa gabing ito, pagpapatuloy ni Doña Estrella nang may kasamang pagturo sa screen sa likod niya, ipakikita namin sa inyo ang bunga ng aming pagsisikap. Doon ay pinindot ni Winona ang remote. Ang screen ay hindi nagpakita ng kasaysayan ng kumpanya, kundi isang bagay na wawasak sa bawat hininga ng mga Aragon sa loob ng silid na yon. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatuon sa malaking screen sa likod ni Doña Estrella. Inasahan ng lahat ang mga larawan ng tagumpay at kasaysayan ng mga Aragon, ngunit ang bumungad ay isang madilim at magaspang na video mula sa isang kamera sa kusina. Sa gitna ng katahimikan, ang boses ni Doña Estrella ay umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi ang boses na puno ng kapayapaan sa entablado, kundi ang boses na puno ng lason habang minumura ang isang matandang nakaluhod sa kanyang paanan. Alipin ka lang dito, dilaan mo ang dumi sa sahig. Ang bawat salita mula sa video ay tila mga sampal na tumatama sa mukha ng bawat bisitang naroroon. Ang mga donya at don sa harap ng entablado ay napasinghap. Ang ilan ay napapikit sa tindi ng kalupitang nasasaksihan. Ang baso ng champagne sa kamay ni Lucinda ay dahan-dahan nang tumatagilid hanggang sa bumuhos ang laman nito sa kanyang mamahaling gown, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit na binuhay sa gitna ng kahihiyan. Hindi pa natatapos ang hilakbot ng madla nang magbago ang imahe sa screen. Ngayon, ang boses naman ni Dante ang narinig. Isang audio recording kung saan ipinagmamalaki niya kay Lucinda kung paano niya nilimas ang retirement fund ni Mila at kung paano niya pineke ang pirma ni Winona para sa property transfer. Ang bawat detalye ng kanilang pagnanakaw ay tila isang hatol na binabasa sa harap ng buong lipunan. Winona, patayin mo yan. Patayin mo ang screen na yan. Sigaw ni Dante habang pilit na inaabot ang remote. Ngunit hinarangan siya ni Attorney Rafael Cruz. Ang presensya ng abogado ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na nagpatahimik kay Dante sa isang iglap. Naglakad si Winona sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang pulang gown ay tila isang buhay na apoy sa gitna ng nagkakagulong damdamin. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Nilapitan niya ang kanyang inang si Mila na nooy nakatayo sa isang sulok. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang tray ng mga appetizer. Dahan-dahan, kinuha ni Winona ang tray mula sa mga kamay ng ina at inilapag ito sa sahig. Hinawakan niya ang kamay ni Mila, ang kamay na may paso, ang kamay na pinagtatrabaho ng labis, at itinaas ito ng buong dangal sa harap ng lahat. Ang bawat paltos at bawat gatla ng pagdurusa ni Mila ay naging isang malaking sumbat sa pamilya Aragon. Ito ang kanilang golden moment. Ang sandali kung saan ang isang inang inalipin ay muling itinayo ng kanyang anak sa gitna ng rurok ng kapangyarihan. Hindi ako ang sisira sa inyo, Estrella. Ang boses ni Winona ay matatag. Bawat titik ay puno ng bigat na tila bakal. Ang sarili ninyong kasakiman ang gumawa nito. Akala nyo ba ay bulag ako? Akala nyo ba ay mananatiling nakaluhod ang nanay ko habang kayo ay nagpapakasasa sa perang ako ang nagtrabaho? Ang mansyong ipinagmamalaki nyo ay nakasanla na sa bangko. Ang kumpanyang ninakawan nyo ay wala ng laman. Ang tanging natitira sa inyo ngayon ay ang amoy ng inyong sariling kabulukan. Napahawak si Doña Estrella sa gilid ng podium. Ang kanyang katawan ay tila dahan-dahang bumibigay
sa bigat ng kahihiyan. Ang kanyang perlas na kwintas ay tila naging isang tanikala na umiipit sa kanyang leeg. Ang bawat bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga sulyap ng paghanga noon ay napalitan ng matinding pandidiri. Ang dangal, na pilit nilang itinayo, sa loob ng 50 taon ay naglaho na parang usok sa isang iglap. Sa labas ng malaking pinto ng hotel, ang mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng otoridad ay dahan-dahang tumatama sa mga bintana, nagbibigay ng kakaibang kislap sa loob ng bulwagan. Ang katahimikan ay muling binalot ng tensyon nang pumasok ang mga unipormadong lalaki, kasunod ang mga tauhan ng NBI. Dante Aragon, Lucinda Aragon. Ang boses ng opisyal ay umalingaw-ngaw, kasing lamig ng kamatayan. Tumingin si Winona kay Dante, ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagtaksil sa kanya. Wala na siyang naramdamang sakit, tanging isang malalim na awa para sa isang taong ipinagpalit ang tunay na pag-ibig para sa isang huwad na korona. Sa gitna ng kaguluhan, isang katanungan ang pilit na umuukit sa isipan ng lahat. Kapag ang lahat ng yaman at kapangyarihan ay nakuha na ng batas, ano pa ang matitira sa isang pamilyang itinayo ang kanilang bahay sa ibabaw ng luha at dugo ng isang ina? Ang lamig ng bakal na dahan-dahang pinalilibot sa mga pulso ni Dante ay tila isang hatol na nagtapos sa lahat ng kanyang pagpapanggap. Sa gitna ng naglalakihang mga ilaw ng bulwagan, ang kislap ng mga posas ay mas nangingibabaw pa kaysa sa mga brilyante ni Doña Estrella. Ang bawat hakbang ng mga tauhan ng NBI patungo sa entablado ay tila mga tunog ng batingaw na nagbabadya ng katapusan ng isang dinastiyang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Hindi niyo ito pwedeng gawin sa amin. Alam niyo ba kung sino ang kinakalaban niyo? Ang sigaw ni Lucinda ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon at huwad na kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses na dati ay nagpanginginig sa mga katulong ay wala ng silbi. Ang mga bisitang dati ay nagkakandara pa para lamang makuha ang kanyang atensyon ay dahan-dahang umaatras. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng matinding pandidiri habang pinapanood ang pagguho ng mga Aragon. Tumayo si Attorney Rafael Cruz sa tabi ni Winona. Hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga trat-hautwa at utos mula sa korte para sa agarang pag-freeze ng lahat ng kanilang bank accounts. Ang bawat dokumento ay may tatak ng batas na hindi na kayang baliin ng kahit anong koneksyon. Dante Aragon, Lucinda Aragon at Doña Estrella Aragon. Ang boses ni Rafael ay malalim at walang emosyon. Simula sa gabing ito, ang lahat ng inyong ari-arian, kabilang ang mansyon at ang kumpanya, ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng korte. Wala na kayong karapatang humawak ng kahit anong sentimo mula sa perang pinaghirapan ni Winona. Napahawak si Doña Estrella sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang suot na perlas. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit isang kaibigan na lalapit para tumulong. Ngunit tanging ang malamig na titig ng publiko ang kanyang natanggap. Ang kanyang reputasyon na mas mahalaga pa sa kanyang buhay ay dahan-dahang nadudurog sa harap ng mga kamera ng mga mamamahayag na nagsimula nang pumasok sa bulwagan. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi malilimutang sandali ang naganap. Si Lucinda, sa gitna ng kanyang pagwawala, ay biglang hinubad ang kanyang mamahaling kwintas at mga singsing. Isang kilos ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Inihagis niya ang mga alahas sa sahig. Ang tunog ng mga mamahaling bato na tumatama sa marmol ay tila isang malungkot na paalala na ang lahat ng kanilang ninakaw ay wala ng halaga ngayon. Ang mga alahas na dati ay simbolo ng kanyang pagiging alta ay nagkalat sa sahig, tinatapakan ng mga pulis na umaaresto sa kanila. Winona, parang awa mo na. Pag-usapan natin ito.
ang pagsusumamo ni Dante habang hinihila siya ng mga pulis paalis. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng takot para sa kanyang sariling kinabukasan. Tiningnan siya ni Winona ng diretso sa mga mata. Isang malamig at walang hanggang distansya ang namagitan sa kanila. Inilabas ni Winona ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang lumapit kay Dante. Sa loob ng folder ay ang mga dokumento para sa kanilang annulment, ang huling hakbang para tuluyan siyang makalaya sa tanikala ng mga Aragon. Dante, narito ang mga papeles. Ang boses ni Winona ay matatag, walang panginginig. Pirmahan mo ang annulment papers na ito ng kusa, o mas lalo nating hihigpitan ang mga kasong isasampa ko laban sa inyo. Ibinibigay ko sa iyo ang kaisa-isang pagkakataon na gumawa ng isang bagay na tama bago ka tuluyang mabubulok sa kulungan. Nanigas si Dante habang nakatingin sa panulat na iniabot ni Winona. Ang katahimikan sa paligid ay tila naghihintay sa kanyang magiging desisyon. Sa likuran niya, si Doña Estrella ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang matatayog na pangarap ay naging abo na sa kanyang paanan. Gagawa ba si Dante ng isang huling sakripisyo para sa natitirang bahagi ng kanyang pagkatao? O patuloy ba siyang kakapit sa isang pamilyang wala na palang matatapakang lupa? Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang hatol na nagtatakda sa kapalaran ng lahat. Ang amoy ng mamahaling sampagita at liebre ay napalitan ng malapot na amoy ng amag at stagnant na tubig sa loob ng isang maliit na apartment sa gilid ng Riles. Ang bawat dingding ay tila lumuluhan ng dumi, isang malayo at masakit na realidad mula sa kintab ng marmol sa mansyong Aragon. Sa loob ng silid, na halos walang sapat na hangin, nakaupo si Doña Estrella sa isang plastik na upuan. Ang kanyang dating maringal na postura ay tila tuluyan ng binaluktot ng kahihiyan at hirap. Wala na ang mga katulong na naghihintay sa kanyang bawat kumpas. Wala na ang mga kaibigang nag-uunahan sa paghalik sa kanyang kamay. Ang bawat tunog ng dumaraang tren sa labas ay tila isang malakas na hiyaw na nagpapaalala sa kanila na sila ay wala na sa rurok ng kanilang kapangyarihan. Mama, stop acting like a queen! Wala na tayong servant dito, kaya kung gusto mong uminom, tumayo ka at kumuha ka ng sarili mong tubig. Ang sigaw ni Lucinda ay puno ng pait habang nakaupo ito sa sahig. Binibilang ang ilang pirasong barya na natira sa kanyang pitaka. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayon ay magulo at madungis. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging may manicure, ay ngayon ay puno na ng dumi. How dare you speak to me like that, Lucinda? Ganti ni Doña Estrella, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at panghihina. Ako pa rin ang nanay mo. Kung hindi dahil sa maling pagpapatakbo niyo ni Dante sa kumpanya, hindi tayo aabot sa ganito. Kasalanan nating lahat ito, ma. Sigaw ni Lucinda habang inihahagis ang pitaka sa dingding. Ang tunog ng pagtama ng katad sa semento ay tila isang malungkot na tuldok sa kanilang pagtatalo. Ikaw ang nagturo sa amin na kumuha ng hindi sa amin. Ngayon, tignan mo ang nangyari. We are living like rats. Sa isang sulok, nakaupo si Dante, nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang sikat ng araw ay tumatama sa isang malaking billboard sa malayo. Sa billboard na yon, nakita niya ang mukha ni Winona. Isang mukhang puno ng liwanag, kapayapaan, at tagumpay bilang bagong CEO ng sarili nitong investment firm. Ang tagumpay ni Winona ay tila isang malaking insulto na nakabalandra sa langit habang siya ay nakalubog sa putik ng sarili niyang mga pagkakamali. Ang golden moment ni Dante ay ang mapait na realisasyon na ang babaeng itinuring niyang kasangkapan lamang ay ang tanging taong nagbigay ng tunay na halaga sa kanyang buhay. Hinawakan niya ang kanyang leeg. Hinahanap ang kwintas na dati ay simbolo ng kanyang yaman,
Ngunit tanging ang gaspang ng kanyang sariling balat ang kanyang naramdaman. Ang katahimikan sa loob ng apartment ay muling binalot ng tensyon nang biglang may kumatok sa pinto. Hindi ang marahang katok ng isang bisita, kundi ang mabigat at autorisadong katok ng mga otoridad. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang mga pulis na may dalang panibagong warrant. Lucinda Aragon, mayroon kaming ulat na nagtangkakang tumakas palabas ng bansa gamit ang isang pekeng pasaporte. Kasama na ito sa mga bagong kasong isasampa laban sa iyo. Napasigaw si Lucinda habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang mga kuko ay kumakamot sa sahig sa desperasyon. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng ibalik sa kulungan. Mama, help me! Ngunit nanatiling nakaupo si Doña Estrella, ang kanyang mga mata ay blangko habang pinapanood ang paghila sa kanyang anak palabas ng apartment. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa hagdanan ay tila mga huling tunog ng isang bumabagsak na imperyo. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalamon sa apartment, naiwang mag-isa sina Dante at Doña Estrella sa dilim. Ang tanging liwanag ay ang mula sa billboard ni Winona na nagniningning sa malayo. Isang katanungan, ang tila naging isang multo sa loob ng silid. Kapag ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho na, gaano kalalim ang dilim na kailangang lakbayin ng isang pamilyang nawalan na ng sariling kaluluwa. Isang balita ang dahan-dahang gumapang sa isipan ni Dante. Ang balitang si Winona ay nagsisimula na ring bawiin ang huling piraso ng ari-arian na itinago nila sa probinsya. Magagawa pa ba nilang humingi ng tawad? O ang kanilang pride ang magsisilbing kabaong ng kanilang tuluyang pagbagsak? Ang dahan-dahang paglubog ng araw ay nag-iwan ng mahahabang anino sa loob ng bakanteng mansyong Aragon. Ang mga pader na dati ay saksi sa mga bulong ng pagtataksil at sigaw ng pang-aapi ay wala na ngayong laman. Ang bawat kahon na maayos na nakasalansan sa labas ng pinto ay naglalaman ng mga huling alaala ni Winona sa lugar na ito. Hindi ang mga mamahaling gamit ng mga Aragon, kundi ang kanyang mga personal na gamit at ang mga simpleng pag-aari ng kanyang inang si Mila. Dahan-dahang inalalayan ni Winona si Mila pababa ng grand staircase. Sa pagkakataong ito, hindi na nakayuko ang kanyang ina. Ang bawat hakbang ni Mila sa marmol ay may kalakip na bagong natatagpuan na kapayapaan. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay, wala na ang takot na baka may magmura sa kanya sa bawat pagkakamali. Nay, huling sulyap na po ito, marang sabi ni Winona habang tinititigan ang malawak na sala. Ang mansyong ito ay ibebenta na para mabayaran ang lahat ng utang at maibalik ang perang kinuha nila sa inyo. Wala na tayong ititira rito kahit isang hibla ng ating buhok. Ngumiti si Mila, isang ngiting tila nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Huwag kang mag-alala, anak. Ang tunay na bahay ay hindi ang apat na sulok ng pader, kundi ang katahimikan ng ating isipan. Masaya ako na sa wakas ay makakahinga na tayo ng maluwag. Bago sila tuluyang lumisan, dumaan muna sila sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Ang amoy ng mga sariwang kandila at ang halimuyak ng mga puting bulaklak ay bumabalot sa puntod ng ama ni Winona. Dahan-dahang inilapag ni Mila ang isang pompon ng bulaklak sa ibabaw ng marmol, habang si Winona ay marahang hinahaplos ang nakaukit na pangalan ng kanyang tatay. Tay, tapos na po. Bulong ni Winona, ang kanyang boses ay tila isang dalangin sa gitna ng hangin. Nabawi ko na ang dangal ng pangalan natin. Hindi na muling luluhod ang nanay sa harap ng sinuman. Ang lupang pinaghirapan niyo ay mananatiling sa atin. Nang makarating sila sa kanilang bagong bahay, isang payak ngunit magandang bungalow sa isang tahimik na subdivision, ang sikat ng hapon ay tila nagbibigay ng gintong liwanag sa bawat sulok. Hindi ito mansyon, ngunit ang bawat bintana ay nagpapapasok ng sapat na hangin at liwanag. Ang golden moment ng hapon na yon ay nang maupo si Mila sa isang rocking chair na inilagay ni Winona
sa tapat ng malaking bintana. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ugoy ng upuan sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang oyayin na nagpapatulog sa lahat ng mga bangungot ng nakaraan. Nakatingin si Mila sa hardin, sa mga munting halamang kakatanim pa lamang nila, nang walang kahit katiting na bahid ng takot sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, malaya siyang managinip ng gising. Habang nag-aayos ng gamit sa kanyang bagong kwarto, napansin ni Winona ang isang asul na envelope na naiwan sa ilalim ng kanyang mga dokumento. Isang liham ito mula kay Dante na ipinadala nito bago ito tuluyang dalhin sa kulungan sa lungsod. Dahan-dahan niyang binuksan ng liham. Ang bawat salita ni Dante ay tila isang malungkot na paalala ng isang pag-ibig na nasayang sa kasakiman. Sa loob ng liham, humihingi si Dante ng tawad, hindi para sa pera, kundi para sa pagkawala ng kanyang sarili sa anino ng kanyang ina. Ngunit para kay Winona, ang liham na yon ay hindi namit siya ng sakit, kundi isang huling tuldok sa isang kabanatang ayaw na niyang balikan. Isang mahinang katok ang narinig mula sa pinto ng kanilang bahay. Hindi ito ang mabigat na katok ng mga pulis o ang mapangaping katok ni Doña Estrella. Ito ay isang maingat at tila nagtatanong na katok. Nang buksan ni Winona ang pinto, ang simoy ng hangin sa labas ay nagdala ng pamilyar na bango ng mamahaling papel at kape. Sa labas, nakatayo si Attorney Rafael Cruz, may hawak na isang maliit na potted plant at isang folder. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang bagong pag-asa, isang pagkakataon para sa isang bagong simula na hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol sa paghilom ng dalawang pusong parehong naging biktima ng nakaraan. Winona, pasensya na sa istorbo. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang inyong unang gabi rito. Ani Rafael, ang kanyang boses ay malalim at puno ng malasakit. Habang nakatayo sila sa pintuan, isang tanong ang tila naglalakbay sa pagitan ng kanilang mga titig. Sapat na ba ang katahimikan ng kasalukuyan para tuluyang mabura ang mga sugat ng kahapon? At sino ang lalaking handang manatili sa tabi ni Winona habang itinatayo niya ang kanyang sariling imperyo mula sa abo ng mga Aragon? Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila mas lalong nagniningning, dahan-dahang tumatagos sa mga bintana ng bagong tanggapan ng Milas Haven, isang pundasyong itinayo ni Winona para sa mga inang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon. Ang amoy ng bagong pintura ay humahalo sa bango ng mga sariwang bulaklak na nakalagay sa bawat lamesa. Ito ang bunga ng kanyang pananagumpay, isang lugar kung saan ang bawat luhang pumatak sa nakaraan ay nagiging binhi ng pag-asa. Sa labas ng gusali, naghihintay ang isang malaking grupo ng mga tao, kabilang ang mga mamamahayag na dati ay pinanonood ang kanyang pagbagsak, ngunit ngayon ay saksi sa kanyang muling pagbangon bilang isang reyna ng sariling pagsisikap. Ngunit para kay Winona, ang pinakamahalagang panauhin ay ang babaeng nakaupo sa harapang hanay, ang kanyang inang si Mila, na ngayon ay nakasuot ng isang simpleng asul na dress. Ang kanyang mukha ay maliwalas at puno ng katuwaan. Bago ang formal na pagbubukas, kailangang dumaan muna ni Winona sa huling hakbang ng kanyang pagpapalaya. Sa loob ng isang maliit at malamig na silid sa munisipyo, nakaupo siya sa tapat ng isang lalaking halos hindi na niya makilala. Si Dante ay nakasuot ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang katawan ay tila naging butot balat at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng dating kayabangan. Pirmado na ang lahat, Winona. Ang boses ni Dante ay tila isang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon. Malaya ka na. At gusto ko lang malaman mo, tama ka. Hindi ko deserve ang isang tulad mo. Sana, balang araw, mapatawad mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ng pamilya ko. Tinitigan ni Winona ang lalaking dati ay naging mundo niya. Wala na siyang naramdamang puot, wala na ring pait.
Ang tanging naroon ay isang malalim at payapang awa. Pinatawad na kita, Dante, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang batas na ang bahala sa inyo at ang buhay na ang bahala sa akin. Pagbalik ni Winona sa kanilang bahay ng gabing iyon, isang munting saluwo-salo ang naghihintay. Naroon si Nana Susing na ngayon ay katuwang na nila sa bahay hindi bilang alila kundi bilang kapamilya. Naroon din si Attorney Rafael Cruz na palaging nasa tabi niya sa bawat hakbang ng laban. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang ilabas ni Winona ang isang malaking kahon. Dahan-dahan niyang binuksan ito at inilantad ang isang napakagandang chocolate cake. Kasing ganda ng cake na nahulog at nadurog sa simula ng kanyang paghihirap. Ngunit sa pagkakataong ito, ang cake ay buo, matatag, at walang kahit anong mantsa ng dumi. Nay, tikman niyo ito, ani Winona habang binibigyan ng unang hiwa ang kanyang ina. Ito ang lasa ng ating tagumpay. Wala nang kailangang lumuhod para sa isang pirasong tinapay. Tayo ang may-ari ng sarili nating lamesa. Ang bawat subo ng cake ay tila isang pagdiriwang ng kanilang kalayaan. Ang tunog ng mahinang tawanan ni Nana Susing at Mila sa background ay tila isang himig ng paghilom. Habang nakaupo sa balkonahe, nilapitan ni Rafael si Winona. Ang sikat ng buwan ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanilang mga mata. Ano ang susunod na plano ng Reyna? Biro ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng tamis at suporta. Ang mabuhay Rafael, sagot ni Winona habang nakatingin sa malayo, sa mga bituing tila tumatango sa kanyang tagumpay. Ang mabuhay ng ayon sa katotohanan at ang siguraduhin na wala ng ibang inang luluhod sa harap ng maling kapangyarihan. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Winona. Isang hawak na hindi nagmamay-ari, kundi nagbibigay ng lakas. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang dahan-dahang pag-ihip ng hangin ay tila isang pangako na ang bawat sugat ay tuluyan ng magiging peklat ng karangalan. Sapat na ba ang tamis ng tagumpay para tuluyang mabaon sa limot ang pait ng kahapon? O ang anino ng mga Aragon ay mananatiling isang paalala sa bawat hakbang na tatahakin ni Winona sa kanyang bagong mundo? Lumipas ang isang taon na tila isang dahan-dahang pagbukadkad ng mga talulot ng rosas sa ilalim ng banayad na sikat ng umaga. Ang bawat dampi ng hangin sa mga dahon ng mangga sa bakuran ni Winona ay tila isang malambot na himig na nagdadala ng balita ng kapayapaan. Wala na ang amoy ng laso ng pagtataksil at wala na ang mabigat na hininga ng pangaapi na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng kanilang buhay. Sa gitna ng hardin, nakatayo si Nanay Mila. Hindi na siya nakaluhod. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng pasa at dumi mula sa sahig ng mga Aragon ay ngayon ay puno ng kulay mula sa matataba at malulusog na mga halamang kanyang inaalagaan. Ang bawat paggapang ng mga baging sa bakod ay tila isang simbolo ng kanyang muling pagtayo, matatag, malaya, at may dangal. Ang kanyang postura ay hindi na baluktot sa takot. Siya ay nakatayo ng tuwid. Ninanamnam ang bawat sandali ng katahimikan na siya mismo ang nagmamay-ari. Pinapanood ni Winona ang kanyang ina mula sa balkonahe habang humihigop ng kape. Sa loob ng isang taon, natutunan ni Winona na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa ganap na paglaya ng kaluluwa mula sa mga taong sumira nito. Napatawad na niya si Dante, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang bigyan ang lalaki ng kahit katiting na espasyo sa kanyang isipan. Ang pagpapatawad ni Winona ay ang kanyang huling regalo para sa sarili. Ang susi na tuluyang nagbukas ng rehas ng kanyang nakaraan. Ang pamilya Aragon ay naging mga anino na lamang ng kahapon. Balita niya ay tuluyan nang naubos ang natitirang yaman ni Doña Estrella sa mga gastusin sa korte, at si Dante ay nagsisilbi pa rin ng kanyang parusa sa likod ng rehas
Nag-iisa sa gitna ng kanyang mga maling desisyon, ang kanilang toring ginto ay naging abo na, tinangay ng hangin ng katarungan. Ngunit para kay Winona, ang kanilang kinahinatnan ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngiti sa mga labi ni Mila na ngayon ay kasing liwanag na ng bukang liwayway. Isang mahalagang aral ang iniwan ng kwentong ito para sa bawat babaeng nakikinig. Ang dangal ay hindi nasusukat sa haba ng iyong pagtitiis sa ilalim ng pang-aabuso. Ang tunay na karangalan ay ang lakas ng loob na tumayo, lumaban, at protektahan ang mga taong nagbigay sa atin ng buhay. Huwag hayaang gamitin ng iba ang iyong utang na loob para ikulong ka sa isang buhay na punong-puno ng luha. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang magkaroon ng sariling lamesa kung saan tayo ang reyna at walang sino man ang pwedeng mag-utos sa atin na lumuhod. Sa pagtatapos ng kabanatang ito ng kanilang buhay, muling naghanda si Winona ng isang cake. Isang simpleng chocolate cake na siya mismo ang nagluto. Walang basag, walang mantsa, at walang kulang. Habang pinagsasaluhan nila ito ni Mila at Rafael sa ilalim ng sikat ng hapon, naramdaman ni Winona na ang bawat pait ng kahapon ay tuluyan ng natalo ng tamis ng kasalukuyan. Ang dahan-dahang pag-ugoy ng duyan sa hardin ay tila isang huling paalala. Hindi na muling luluhod ang aking ina sa harap ng sinuman, maliban na lamang kung siya ay magtatanim ng sarili nating mga bulaklak sa lupang amin at atin lamang.